Yun na! Abay na, ari na, na. Oh! Oh! Ayos na. Magic! Ay, magagamit na. Kumusta mga kabilang? Long time no see. Ayan, nasira ang aming rice cooker. Ayaw umilaw nito kahit nakasaksak. Ibig sabihin, walang power. At dahil walang power, hindi kami makapagluto. Kaya gagawin natin, tingnan muna natin kung ano yung nasira. So ito yung ating cord, yan ang ating unang itetest. Titignan natin kung connected ba talaga gamit ang ating tester. Alright. Kung wala kayong tester guys, pwede kayong manghiram o gumamit ng extra cord. Try nyo sa rice cooker kung gagana. Pag gumana, ibig sabihin, sira ang cord. So ito guys, tumunog, ibig sabihin okay yung cord niya. Okay yung connection niya, walang putol na wire. Ayan. Kitang-kita po sa tester na gumagana. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin ang ating rice cooker para malaman kung ano baga talaga yung nasira. Bakit ayaw mag-power? Siyempre, kakalasin muna natin ang mga screw. Alright. Siyempre, ang gagawin lang natin is gamitan ng tester kung connected lahat ng mga wires. Yan, ganito lang naman ang itsura niya. Napakasimple. Rekta lang lahat yung mga wire natin. Yan, medyo sunog na siya dahil kaluluto natin. Sunog na pala ito, no? Nasusunog talaga. Yan, nasunog na. Ngayon, tatry muna natin yung mga connection. Try natin sa plug. Then, yung mga wirings na connected doon sa ating saksakan. Kasi hindi umiilaw, ibig sabihin, merong hindi gumagana. Although may idea ako kung ano yun. Tatry muna natin para makita nyo na itinetest lahat bago natin gawin, bago tayo magdesisyon kung ano yung papalitan. Una sa lahat, syempre yung saksakan. Tingnan natin kung walang problema. Yan. Salaksakin mo lang. Pag tumunog, okay yan. Bakit kailangan i-test muna natin? Kasi mahirap naman na magdesisyon tayo na sira yung isang bagay, yung isang part, kung hindi naman natin na-test ng ayos. Ang problema natin kung wala tayong tester. Pwede tayo mag-assume? Bahala kayo. Pero i-test muna natin yan para sure tayo. Yan, gumagana naman lahat. Then, titry natin yung mga connections, yung mga wires niya bago tayo mag-desisyon. Yan, ito guys connected din sa saksakan, sa switch, kaya tatry muna natin. Ito yung nakakonekta sa switch. Yan. Papakita ko sa inyo na okay naman siya, gumagana. Yan. Gumagana siya guys. Ulit. Take 2. Yan. Okay siya, gumagana siya. Yung mga wiring natin mula sa switch, gumagana. Yung ating saksakan, gumagana. Yung cord at yung ating pinagsasaksakan ng cord, gumagana. Lahat yan, gumagana at connected. Yun, perfectly connected. Ngayon, anong nasira? Papakita natin kung ano yung nasira. Ito yung fuse ng ating rice cooker. Yan. Usually, pag sobrang init or hindi niya makayang voltage, pumuputok po yan, yung loob niya. Yan ang ating itetest. Sabi ko nga, alam naman natin na yan ang sira. Pero itetest pa rin natin para sa purpose ng video na to para mapatunayan natin na talagang sira yan. Kasi mahirap naman na mag-a-assume tayo. Sabi nga, do not assume. Sabi nga sa accounting. Yan. Ayaw po talagang tumunog, ayaw gumana. Take 2. Hop. Ayaw. Hindi po talaga connected. Samantalang ito, papunta sa switch, gumagana. Ngunit itong mula sa power supply natin, o ating saksakan, hindi talaga gumagana. Hindi siya connected. Broken. Yan po ang ating problema, fuse. Kaya tatanggalin natin. Tapos bibili tayo ng bago. Guys, ang mura nito sa Lazada. Meron kayong mabibiling 100 pesos na, 5 pieces na. Merong less than 50 pesos, 5 pieces na. Pero aanhan ko naman yung mga yon. Masyadong marami at hindi naman tayo sigurado kung original ang mga yon. Kasi
Pag mga ganitong electrical supply, sa China naman siya nanggagaling. Even yung mga Shopee, Lazada, yan, reveal. Sa China siya, kaya bibili na lang tayo sa electric supply sa bayan para isang piraso na lang. Pero sigurado naman tayong mas mahal compare dun sa online. Kasi nga sa online, less than 100 pesos, 5 piraso na eh. Pero sa electric shop, o electric supply sa ating mga bayan, 50 pesos po, usually isang piraso lang. At ganun nga dito sa Lipa nung bumili ako. Bali, tanggalin muna natin yan. Guys, yung ginagawa ng iba, nire-recta na lang, nilalagyan na lang ng wire. Eh. Pero ayaw kong gawin yun kasi masyadong komplikado. Tsaka, mahirap na eh, baka ma-short eh. Mas maganda fuse talaga. At least, pag sumobra yung voltahe, puputok siya. Try ulit natin nung natanggal na natin para makita nyo. Hindi talaga siya connected. Ayan o. Ayaw tumunog guys. Ayaw. Nga pala, mura lang yung ating tester. Nabili ko lang din yan sa Lazada. At automatic na yan. Wala nang kailangan pihit-pihitin pa. Yan. Bibili tayo ng ganito sa Lazada. Ay, mali. Sa palengke. Sa palengke lang. May nakasulat dito kung ano yung voltage niya, ilang temperature yung kaya niya. Gagayahin nyo lang yan. Yun ang ganyan yung bibilhin. Pwede namang bumili lang mas mataas na temperature na kakayanin para sure ka. Para at least mas matibay ng konti. Sasabog pa rin naman yan kung sobra-sobra yung voltahe o wattage na papasok. Yan. Tinanggal ko na at bibili tayo sa bayan. At ito na nga yung atin nabili. Medyo malaki. At kulay puti. Hindi ganito yung nakikita ko sa Lazada. Yung nasa Lazada, kamukha nitong ating original na nakakabit. Yung binili ko sa palengke, obviously mukha siyang Chinese. Pero yung mga nakasulat naman, parang-pareho lang. 185 degrees. Ganun lang. So yan guys. Kinabit lang natin yun. Kapareho nung ating pagtatanggal. At itetest natin. Iyon. Umilaw na. Ganun lang naman. Papalitan mo lang yung fuse. Napakamura. Samantalang kung dadalhin mo yun sa mga magpapagawa, sisingilin ka nila ng mga Pagsaingan namin. mura na siguro yung 150 eh. Samantalang 50 pesos lang yun. Okay na oh. Alright. Nagsaing na ako. Oh, ha? Okay. Thank you for watching. Bye-bye.